Alright, good morning. Paano ba ako magtanim ng aking mga halaman? Okay, sa mga araw-araw na kinakain natin katulad ng prutas, ito po ay may mga buto. Ito ay lemon. So, yung nakukuha ko pong buto, ito ay iniipon ko. Okay, buto po ng lemon, ng kamatis, yung sa sibuyas. Ang ginagawa ko po doon ay iniipon ko lang, pagkatapos, ito na yung buto, itinatanim ko na siya sa aking punlaan or seedlings. Then after ilang araw, 5 to 7 days, meron ka nang makikitang ganyan. Ito po, meron ng mga seedlings. So, ito naman yung buto ng kamatis. Ayan, eto na po. So, ililipat ko na po ito kasi ito, dito ako naglagay ng buto ng kamatis noong last week. So, isang linggo na to. Now, doon naman po sa mga tanim na merong ugat, katulad po nito, ito ay putos. So, may ganyang ugat. Madali po itong mabuhay, kaya itatanim lang po natin sa ating punlaan. Okay? So, ganun po kadali kapag ganitong may mga ugat na. Doon naman po sa mga walang ugat, katulad nito, at katulad nito, mabubuhay pa ba ito pag tinanim? Oo. Ano yung ginagawa ko? Kumuha po tayo ng aloe vera. Ayan. Ang aloe vera, hatiin po natin sa gitna. Ayan. So, pagkahati po natin, yung dulo ng ating tanim ay ihahaplos natin dito sa aloe vera. Ayan, yung dagta niya. Okay, pagkatapos po nating ihaplos, saka po natin siya itatanim. Okay, so after po nating matanim, ganun din ito. Ito yung mapakagandang tanim na bilis dumami. So, yan lang po ha, itong aloe vera na to, yung kanyang dagta. Yan, tapos itatanim lang po natin yan. At kusa na siyang mabubuhay. Okay? So, kailangan lang minsan, pag malalaki yung mga halaman na walang ugat, ang ginagawa ko po ay isinasama ko itong buong aloe vera na to. Ganyan, saka isinasama ko sa pagtatanim. At nabubuhay po siya. Ayan po yung iba't ibang way ng aking pagtatanim. Thank you!